Good morning. Good morning. It's coffee time. Praise Yes, God. Okay. our gospel reflection today. I am the bread of life, taken from the Gospel of John 6, verses 35 to 40. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the crowds, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. But I told you that although you have seen me, you do not believe. Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven, not to do my own will, but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day. The Gospel of the Lord. The Lord Jesus Christ. Okay. So, ang nagustuhan ko din dito, halos lahat maganda naman, may meaning. Pero yung sinabi niya dito na, I shall raise him on the last day. Oh, It is a promise that gives hope, lalong-lalo na dito sa mga taong umaasa sa kanya dito sa verse na to. Kasi yung time noon, maraming persecution, no? Wala pang Bible noon, so hindi nila alam yung ano yung mga mag-future na mangyari. Tayo at least meron alam natin, no? Kaya yun yung magandang ni-release na sinabi ng I shall raise him. Kasi tayo, mga tao, parang meron tayong laging gustong inaasahan na mangyari sa ending. Ano bang ending? Laging tanong natin, ano ending? Masaya ba? O biruin mo, pag sinabing may eternal life ka, pero sinabi dito, kung anong dapat mong gawin. O edi ang ganda nun, yeah. meron na tayong susundan. Yeah. Amen. Yeah. So, ang message mo rito, isa sa pinaka-importanting pangako ni Jesus kapag sunod niya sa kalooban ng Ama, yung I shall raise him on the last day. Ayun. So, maganda talaga yon because that is the hope that all Christians are trying to have. Ako naman, ang sa akin is the will of the Father. Yun talaga ang lahat ng pinanggagalingan kung ano yung mga kailangan gawin ng ating Panginoon. So, sa will of the Father, lahat ng pinanggagalingan kung ano yung mga kailangan gawin ng ating Panginoon. So, sa will of the Father. Parang tatlo ang nakita ko rito. Nabasa ko rito. Sabi niya,
I will not reject anyone who comes to me. Ibig sabihin, inclusive. Di ba? And then, ikalawa, sabi niya, I should not lose anything of what the Father gave me. Walang iwanan. Parang gano'n naman niya, walang iwanan. Tapos yung huli, yan din ang isa sa gusto na on His last day, iaangat mo siya. Para sa akin kasi, yung una yung inclusive. Ikalawa, walang iwanan. Ikatlo, ito yung parang na-imagine ko lahat ng tao will have the last chance para siya ay magbalik loob sa ating Panginoon. And that is the only way that Jesus can raise him up. Ibig sabihin, sa huling hininga niya, meron talagang pagkakataon pa. Kaya importante ngayon yung malaman natin ano ba yung tatlong tinitingnan ni Jesus para masunod yung kalooban ng Diyos. Will of the Father. Yan yung number one. We cannot be perfect in this world without God's will. Lahat po ng kagandahan ng buhay ng tao ay dahil kay God. So, dahil sinabi mo na it is the origin. Doon ang galing ang lahat, no? Ang kagandahan din dito na sinabi na parang na promise niya na inclusive siya. Yan. Tapos sinabi din niya na wala talagang iwanan kasi pag ginawa niya talagang lahat kasama, walang iiwan, no? Kasi anak niya tayo siya nag-create sa atin. And pinakalas, He gives us the chance to be saved. Yeah. To be saved where? To be saved sa mga nagawa nating hindi maganda, no? Nagising tayo. And then, bakit natin kailangan ma-save? Para makapiling natin siya doon sa sinasabing New World. Yeah. No? Kasi, ayun na yung masaya tayo. Kaya nga, raise him up Ibig sabihin talagang namatay ka Not only physically, but yung namatay ka doon sa kasalanan, yung hindi ikaw, yung hindi mo yung human in you na nawala. Ang message ko naman dito, no, kasi biruin mo, inulit ito. Kahapon, ito rin yung tungkol sa bread of life. Ibig sabihin talagang pinupukpok talaga niya tayo na hindi naman ginamit ni Jesus dito, bread, pagkain. Kasi yan yung gusto natin. Yung makakain, di ba? Mahilig tayo kumain Mahilig nga tayo mapunta sa mga mall para kumain, di ba? So, yan yung ginamit niya. Yung bread. Pero, of life. Ano sinabi ng life? Di ba pag sinabing life of the party? Ibig sabihin, wow, ang saya. So, bread of life. Di ibig sabihin, masaya. Di ba? Ano bang tinapay yun? Na nakakapagsaya. Ang alam natin tinapay, nakakabusog lang. Minsan nga magtatai ka pa di ba? Pero yung kanya sinabing, bread of life, life ibig sabihin, habang buhay. No? Masaya ka, na may life Pag, di ba, anything that has life is something satisfying, something happy, no? Wala ka nang hinahanap pang iba. Yeah. So, that is life. Di ba? Kaya, napakaganda tong message para sa atin na pinromise niya sa atin tong life na to at sinabi din niya sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan at binibigyan tayo ng chance para manumbalik, magbago kung may dapat baguhin. Alam ko naman lahat tayo, kahit kami, meron kaming dapat baguhin para makapasok tayo sa kanyang sinasabing life after death. Amen. So yan yung para sinasabi mo, ang mensahe sa atin is we can be a companion para marami tayong madala doon sa o yung makakarating sa destination na inihahanda sa atin ng Panginoon. So ako, tuloy ko lang doon.
Because Jesus is the bread of life. Sabi niya, I am the bread of life. That means lahat ng ating gagawin naaayon dun sa mga ginagawa ng ating Panginoon. Yun. Tapos ikalawa, yung mission niya na sinabi, the will of the Father, yung tatlo na yun. Sa ngayon, dapat din, yun ang ating sinusundan na mission. So, ano yung una? Sabi natin, inclusive kayo. Wala kayong discrimination na ginagawa sa bawat tao na na-encounter mo. Ikalawa, pagka na-encounter mo na siya, nakilakbay na sa'yo, walang iwanan, magkakapit-bisig. And then ikatlo, that we want them to really understand that anuman ang ating mga ginagawa, pagdating ng mga pagkakataon na tayo ay talagang kukunin na, we have to make sure that we go back, return to the Lord. Ang goal kasi ni Jesus sa atin is to gain eternal life. Ito ko lang ngayon ihambing doon sa program na inintroduce sa atin ni Pope Francis, yung accompaniment. Sabi niya noon sa Amoris Laetitia, di ba? Ang gusto natin sa bawat simbahan, bawat parokya ay magkaroon ng accompaniment program. Palagay ko, ito yun. Parang kung gusto nating sundan ang ating Panginoon para magawa yung kalooban ng Diyos Ama, ito yung isa sa paraan. Try to visit our kapihan every Sunday sa Mary Help of Christians Parish sa gym ng 9 to 10 a.m. And then try to observe, talaga bang magagawa natin yung mga sinabi ng ating Panginoon? Kakayanin ba natin yung kanyang sinabi na inclusive kayo, walang iwanan, and preparing ourselves so that whatever happens to us at the last day of our life, at the last hour of our life, we will be able to quickly turn to the Lord. We have started that. Nagsimula kami. We're going 3 years na this November. So hopefully, yung sinabi ni Pope Francis sa atin can be truly done sa mga parokya. Tama po yung sinabi ni John, lalo-lalo na yan sa mga parish workers, no? Yung mga nasa tao sa simbahan. At yung sa akin naman, kanina, para naman doon sa yung mga nasa taong bahay na tahimik pa sila, hindi pa sila nagsuserve sa church. Kasi all of us, no? Pantay-pantay po tayo sa tingin ni God. No? We may not be serving the church like sinasabi ni June, but deep in our hearts, no? As we do our work as a parent, as a child, as a father, niyan, we can serve the Lord. Yeah. No? Kaya wag po kayong malungkot kung ay hindi kami nakaka-serve sa simbahan. No, hindi po. No? Alam po ni Lord kung sino yung dapat mag-serve at saka yung hindi. Baka kami yung kailangan magtrabaho para makabawi kay God. Pero alam mo, pagka sila ay ginagampanan nila yung kanilang mission sa kanilang pamilya, the family is a domestic church. Yan. Para na rin yun. And pagka naramdaman nila, yung parang ang sarap pala mag-serve kahit doon sa pamilya mo, eventually you will be able, hindi mo napapansin, you will desire to serve in the bigger church. Automatic yun no? Automatic na yung desire to serve God, lumalago po yan. Lumalagpas. No? Yeah. Kaya kung nasan kayo ngayon at masaya kayo, choice nyo yun No? You chose the Lord. That's why you're happy today. Pero kung nag-worry pa rin kayo, magdasal pa tayo ng konti. Tingnan natin bakit. No? Kasi walang dapat ikaw-worry. Amen. Amen. Okay. So see you again tomorrow in our coffee time with God.
Sana meron na tayong Pope bukas. Yes, exciting. Bye.